Hindi po namin layunin na pag-awayin ng mga tao. Sa mga sandaling hindi mapipigilan ang silakbo ng damdamin, humihingi po kami ng pag-unawa at pasensya. Hangad lang po namin magserbisyo at tuldukan ang mga suliranin ng pangkaraniwang Pilipino. Maraming salamat po. Lubog ka na ba sa dami ng iniisip na problema? Huwag na magatubili dahil andito kami para tumulong sa inyo. Dahil dito, pag may issue, huwag na palakin, ating harapin face to face. Ako yung likod, never mapapagod na tulungan kayo, Alex Calleja! Never din sila mapapagod sa magbibigay na kayo na opinion sa mga issue. Sila ating mga sausawer dito sa studio! Never din sila mapapagod na umawat sa mga magkakaaway ang mga maling referee na sina Maribel 1 at Maribel 2! Never naman siya mapapagod na alagaan tayo ang ating medical personnel from Medic 1! Wala naman silang kapagod-pagod na mabigay ng words of wisdom. Sila ay sina the beautiful Attorney Lorna Capunan, the debonair Dr. Law Brother June Balang, and the luscious Dr. Camille Garcia. Sila ang ating terrific trio, tagapayo! Eto na ang laging punong-puno ng energy. It's no other than our Queen Mother is Mama Bomgacious, Mama Carla Estrada. Yes, yes, yes! Napadaan lang ako, ha? Wearing our casual outfit Nako, for the month. oo, ano ba yan? Our Galing model akong for this month, galing akong Carla bangko. Estrada, wearing a black pants, stripes, armor. Anong artwork? Okay, eto na. Magandang umaga sa ating trio tagapayo. Good morning, good morning. Ang pag-uusapan natin ngayon ay usapang utang. Galit na galit ang daming utang? Okay. Narereklamo ng isang ginang ang isa niyang tenant. Ay, patay. Halam na. Teka lang. Tena. Dahil hanggang ngayon daw kasi, hindi pa nababayaran ng 2 buwang renta niya. Eto na naman tayo. Ang matindi, uy, bago to. Bagong-bago to. Never pa to nangyari. Masasyak tayo. Ang matindi, kung sino pang may utang, siya pang galit. Ang mga problemang hindi na kailangan pang pabutin sa demandahan, harapin natin face to face! Hoy, Brinya! Magbayad ka ng upa mo! Hindi ka nagbabayad sa akin ng inuupahan mong bahay February hanggang March! Sinisiraan mo pa ako sa kapitbahay! Sinichismis mo pa ako! Kaya dito tayo maghaharap sa face to face at dito tayo magbayaran! Kasama natin ngayong umaga si Aling Lilian. Ano ho ang problema ninyo, Aling Lilian? Ang problema ko po, yung nangungupahan po sa aking kwarto po na bahay ay hindi po nakakabayad. Noong una po, nakakabayad po siya ng renta ng bahay. Pero nung katagalan na po, hindi na po siya nakakarenta ng bahay. Pagkatapos ngayon, sinisiraan pa po ako niya sa mga kapitbahay na ako daw ay matandang hukloban at lumalandi daw ako. Okay, kayo ba ay nagpang-abot, nag-away na kayo? Nagpang-abot na po kami. Kaso po sinabihan ko siya na kung pwede, magbayad ka naman ng bahay, hindi ka nagbabayad ng bahay at kailangan ko po ang pera. Okay, pero may mga sinasabi siya sa inyong mga dahilan. Ang dahilan niya po ay wala daw siyang trabaho at wala daw siyang ibabayad ng upa ng bahay. Magkano ba upa? Ang upa po ay 3K. Per month po. Okay, gaano na siya katagal na nangungupahan sa inyo? Mga 6 na buwan na po. So bago lang din siya. Apo. So yung 2 buwan nakakabayad siya. Apo. Tapos nung after 2 months, yung 4 na buwan hindi na makabayad.
Tanungin natin kung bakit hindi na nga raw makabayad. Kilalanin natin ang babaeng nagsasabing hindi nagbabayad ng renta. Virginia, pasok. Ikaw pa tong matapang, hindi ka na nagbabayad ng Virginia, bahay. hindi ka na daw ba nakabayad ng 4 na buwan na? Hindi Bago po, mo sagutin wala yan, po katotohanan. magbabalik ka ang... Aling Virginia, 4 months ka na, totoong hindi Wala nakakabayad? po katotohanan niya. Nagbayad po ako sa kanya ng April, May. Pero yung February, March, alam ko nagpalya po ako. Pero inuura-urada niya po ako pagbayad. Ah, so 2 months lang pala. Wala po Ang katotohanan utang niya. na 4 na buwan ako nang hindi nagbabayad. Kasinungalingan Kasi yung mga sinasabi pinagsasabi mo. niya. Kasinungalingan, Ay, wala teka kang lang. binibigay Wala na ba pera. kayong pag nagbayad may pipirmahan? Wala po. Nag-aabot lang po ako sa kanya ng pera. Magkano? 3K po. Eh bakit hindi ka nagpipirma, Aling Lilian? Kasi hindi po usapan namin magbayad siya pero walang pirmahan po. Paupahan lang po siya ng maliit na bahay po. Ngayon po sinasabi ko po sa kanya na ayusin niya po yung bubong namin dahil tumutulo. Oo lang po siya ng oo. Pati yung dingding po namin puro anay. Pinapasabi ko po sa kanya na ayusin, Sinungalingan paayos yan niya. sinasabi Paano mo. po ako makapagbayad sa Kasi, kanya? bakit magiging anay isimentado yung bahay ko? Inuupahan mo. Dahil sinasabi ko sa'yo na Simentado ayusin yung mo. bahay ko, ang bubong ko, bagong palit. Palabasin mo pa kung ano sinasabi mo. Sinungaling ka. Nagbabayad. Para sabi ko sa'yo, Ikaw pa nagbabayad mas ako. matapang kaysa sa akin. Ako nagpapaupa, ikaw nangungupahan. Pinapahiya hindi niya ka po ako. nagbabayad. Pag naniningil po yan, ura-urada, Ah, kakatuloy niya po mukha yung bahay mo. namin kaaga-aga. Gusto niya magbayad po ako kaagad. Ikaw Oo, ang pero kasi matapang. hindi naman siguro yun kaagad, Aling Virginia, dahil ang dapat na bayad sa upa is every end of the month. So, ang totoo, yung totoo ha, 4 na buwan o 2 buwan? 4 na buwan po na hindi siya nag-aabot sa akin ng Anong buwan? bayad ng Anong buwan? February, March hanggang April, May. Hanggang ngayon. Nagbayad ako sa'yo ng April, May, pero yung February, March, abinado kong hindi ako nagbayad sa'yo. Bakit ka nagbayad ng Gawa nga April, po. May? Yung mami Gawa nga ka, po, sino ma'am, ngayon kulang sa po ating yung Pati pera. nyo i-transfer yun sa February, Bakit March. hindi mo Bakit hindi? Yung February, March po, wala pa po Bakit ako kapera-pera noon. May bungi. Daming gusto mo. Sinungaling ka. Bakit? Bakit? Hindi, teka, ang labo nun, Ate Virginia, ha? Binayaran mo yung April, May, pero yung February, March, ayaw mong Hindi siya nagbayad. bayaran. Kasi sino Kasi naman para mas naman sa malapit amin, yun. Ma'am Carla, ng sinungaling, di ba siya? Kailan talaga ang huli mong bayad? Nagbayad po ako sa kanya ng April, May. Ang sabi ko sa kanya, para sa February, March yun. Ay, gusto niya po, February, March, bayaran ko na po. Eh, nang time po na yon, wala po akong kapera-pera. Okay, pero kung sinasabi mo na 2 buwan lang utang mo, bayad ka na ng February, March. Opo, dapat Okay. itong April, Ang May. utang mo is April and O yan, malinaw na tayo. Tama Tama. Oo, wag kayong... Huwag nyo kami lituin. Oh, nilito nyo lang mga Oo, sarili nyo. mag-back to the future ba Totoo tayo? bang bayad na siya ng April, May, June, hindi. Ako tuloy. February, March, April, May. Bayad na ang February tsaka March? Nagbayad po siya nung February at saka March. Pero yung May at saka April, May, hindi po siya nakabayad. So, 2 lang ang utang niya. 2 buwan na. Sabi mo kanina kasi 4. Nakiusap kasi siya, ma'am, na ito na ibibigay ko na sa'yo. 2 na lang yung utang. Okay. Anong plano mo? Kailan ka daw magbabayad? Pagka nagpadala po yung anak ko, kasi hindi naman po pwede siya magpadala sa akin dahil may pamilya rin po siya. Nangungupahan ka eh. Opo. Wala ka namang sariling bahay. Opo. Hindi dapat alam natin yung obligasyon natin magbayad sa upa. Kuya Alex, ikaw na nga muna kasi gigil na rin ng mga sawsawero at sawsawera mo dahil... Sausawa na! Yan po, sausawa na po. May pauso po tayo dito. Kung gusto niyo updated kayo sa renta, magbayad kayo ng April and May kahit hindi pa kayo bayad ng February and March. Mga sausawera, paano mo sisingilin ng taong ayaw talaga magbayad ng kanyang utang? A. Idediretso na sa barangay. B. Tatakutin siya para bayaran ang utang niya. C. Hihintay na lang na magbayad siya. Boto na! Yan. Ano sa tatlo? Paano mo sisingilin ng taong ayaw talaga magbayad ng utang?
Marami ang sumagot ng A. Diretso na sa barangay para mas opisyal. Yan po ang nanalo sa ating botohan. Mama Carla, dito sa Usawa na. Back to you. Thank you, Kuya Alex! Narito na ang kaibigan ni Lilian na magpapatunay na hindi pa bayad si Ate Virginia. Nene, pasok! Ate Nene, di ka na nga makalakad na mabilis eh. Upo na. Upo na po. Aling Nene, alam mong hindi pa siya nakakabayad ng 2 buwan. But anyway, inamin naman na nila. 'Di ba na hindi pa siya nakakabayad ng 2 buwan na lang na upa. Ano ang masasabi mo doon? Totoo po, hindi siya nagbabayad sa kaibigan ko. Sinabi ng kapitbahay ko siya. Sinasabi nila sa'yo kasi kinukwento niya pero wala kang alam. May alam ako. Wala kang alam. Sinabi Kinukwento niya. niya sa'yo, magkachismisan kasi kayo eh. Ay, hindi kami nagchismisan. Totoo. Sumosa kasi kayo. Sinungaling ka. Ikaw yung sinungaling, hindi ako. Talagang sinungaling ka. Paano ka I want makabayad? nobody but you. I want nobody but you. Magbabalik ang Eto na lang, Aling Nene, ano pa ang mga naririnig mo tungkol kay Ate Virginia sa lugar ninyo? Tatayo po. Hindi. At pinabibintangan niya ito na malandi. Pinagsasabi niya sa mga tao. Aling Lilian, ha? Chismosa kasi kayo. Kung kailan siya Hindi, pero totoo ba yun? Wala po akong sinasabing ganyan. Sila lang po gumagawa ng kwento. Pero kayo kasi sinungalingan. Mga chismosa kasi kayo. Mga chismosa. Okay, kasi mga chismosa. Ano naman ang mga chismis nila? Ito ba'y tungkol sa'yo? Yung ano po nila, sinasabi po nila na sugarol daw po ako. Hindi naman po ako sugarol. Ito naman na nagsusugal ka, kaya Wala nga hindi ka katotohanan yan nakakabayad para ng sabihin ko upa sa ng inyo. bahay kasi Sino nga itsura mo kung sinusugarol sa ating dalawa? Hindi ako. Pinapadala ng Hindi, pera. pero kasi ano wala yung kang sugal? sugal. Ano yung sinusugal niya? Kung sinasabi... Nagtutungit po siya. Nagtotongit. Para sabihin ko sa'yo, hindi ako nagtotongit. Baka kayo nagtotongit. Kaya kasama mo, Minsan nagtotongit. nga. Oy, Ate Virginia! Kayong dalawa. Pagkatapos Ate Virginia! Ate Virginia, nagtutongits ka? Hindi po. Marunong ka? Hindi po ako marunong. lakas mo nga. May 2 hits sa inyo, may 2 hits. Sino ang katong-its niya kung Ang sakali? kapitbahay niya po, nadayo pa siya doon sa kapitbahay para doon magtungit. Minsan po, hindi na yan nagsasaing. Puro ka naman kasinungalingan. Ang galing mo naman. Ang galing mong gumawa Minsan ng kwento. nagtatanong po sa akin yan, may pagkain ka ba Pagka dyan? naninig ka, ura-ura, Bibigyan ko gusto po niya yan siya magbigay ng agad. pagkain Ay, nagawa para mo lang pa ako ng mapapalahan kwento. ka. Gusto mo magbigay agad. Ay, pareho kayo ng shoes ni Kuya Alex. Oh! Magkano yan? Magkano yan, Kuya Alex? 12K. 12K! Ano yan? Magkano yan? Totoo yan, bihira na wala namang fake to eh. Oo, pero kung may 12K kang sapatos, 6K lang babayad mo, ba't di ka pa nagbayad? Sa anak ko po ito, padala po ng anak ko. Padala ng anak! Opo. Nagpapadala po siya. May Baka time po na hindi natatalo po siya ka sa nagpapadala. tongits, Ate Virginia. Amin na, Ate Virginia. Kasi nagtutongits ka, no? Hindi po talaga. Wala po katotohanan. May 2 hits, may... Mamatay ang mga kuko mo sa paa. Mamatay. Hindi po ako nagsisinungaling. Gumagawa lang niya ng kwento. Sinungaling! Kayo po ang Ang sinungaling. sapatos mo nakakabili ka Huwag kang 12 maingay pesos sa na lang anak sa ko. sapatos Kasi ko. wala kang anak na nag-aabot. Maganda rin yan, uy. Maganda rin yan. Ukay! Hinahanap ka ng anak ko, ng pangangakunso. Wala ka kasi anak na nag-abroad. Easy lang. Grabe. So, totoo talaga kanina yung reklamo na pagka sinisingil, siya pa raw ang galit. Mamaya marinig nga natin kay Ate Virginia anong plano niya sa 2 buwan na ito. Pero bago natin marinig yan, may katanungan muna na tayo. Ano ang dapat gawin ng may mga negosyo para hindi na uuwi sa ganitong issue?
pagdating sa bayarin. Attorney Lorna Kapunan. Lagi kong sinasabi dito sa face-to-face, kung ganyang may problema, may kunyari renta o utang, dapat may kontrata. Para hindi kayo nag-aaway at hindi nyo ginagawang collection agency ang face-to-face. Kung may kontrata, klarong-klaro, magkano ang bayad? Sino ang responsable sa repairs? Kasi sabi ni Virginia, kanya naman hindi siya nagbabayad, may anay o may tulo o kailangan ng repairs kasi obligasyon yan ng nagpaparenta na ang repairs ay sa tinatawag na lessor, no? Ngayon, konkreto daw, wala namang termites, etc. Kanya kailangan malinaw ang kontrata. Pangalawa, kung may kontrata, dapat malinaw rin ang kailan magbabayad. At dapat may official receipt. Kung walang OR, yung walang pirmahan, alam na natin, ang talagang ina-avoid dyan, magbayad sa BIR ng income tax. Kasi ang galing sa renta, dapat nagbabayad ng tax sa gobyerno sa income tax. Kanya ayaw niyang magpapirma, Lilian. At yun na lang muna. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Tatawagin naman natin ngayon ang kaibigan ni Virginia na nagsasabing sinisiraan lang ni Lilian at ni Nene ang kanyang kaibigan. Joy, pasok. Ayun dalawa, magbubuling ka kayo. Sinungaling Wag na, kayo. Joy. Wag na, Joy. Wala naman Wag. talaga. Hindi nakapagbayad si ate. Kasi nga, Okay, Ate na-delay Joy, ko yung paliwanag ano mo bakit hindi makapagbayad ng balanseng 2 buwan si Aling niya. Virginia. Na-delay lang po kasi yung sahod ng anak ni ate. De-delay din muna kita dahil magbabalik ang... Face to face! Yes, anong nangyari sa delay? Anong nade-delay? Na-delay po kasi yung sahod ng anak ni ate, Berina. Pero kung tutusin po, lagi naman po talaga nagbabayad ng upa to si ate Berina. Pag siya po naniningil, lagi po siyang nakasigaw kay ate Berina. Pero totoo po, yung paupahan nyo, may sira, may anay, may tulo. Pag pinasabi sa inyo, hindi nyo inaayos. Panay singil lang kayo ng upa nyo. Hindi kayo marunong mag-ayos ng paupahan nyo. Okay. Tapos sabihin nyo, galit pa siya pag sinisingil. Okay, Joy, Ate Virginia, no, kung sino yung may gustong sumagot sa inyong dalawa, alam ba ng anak mo na ikaw ay hindi nakakabayad ng upa ng 2 Alam po buwan? niya. Alam po niya. Kasi po pagka nagpadala po siya, may time po na hindi siya nagpapadala kasi may pamilya rin po siya. Hindi naman po pwedeng asahan ko po ng asahan yung padala niya. Paano kung wala siyang work? Saan ka kukuha ng pang-upa mo? Meron po ako minsan, nagtitinda po ako minsan sa labas ng bahay namin. Pagka may padala siya, katulad po ng mga... Pero are aware ka ba? Alam mo na meron kang obligasyon buwan-buwan? Mas magandang may inuupahan kaysa matulog sa lansangan. Alam ko po. I think yun ang dapat nating unahin. Yung bubong na nasa uluhan natin. Kasi mas gusto ko ng kaperanggot na bahay na may bubong kaysa nandun ako sa lansangan natutulog. So, yun ang talagang priority na mabayaran. Dahil kaya natin pinag-uusapan dahil sinabi mo nang 2 buwan ay talagang ikaw hindi nakakabayad, no? So, hanggang kailan ang kaya mong palugit, Aling Lilian? Hanggang ano po, April, May, hanggang June po. Pag hindi po siya nakabayad hanggang June, July, paalisin ko na po siya. June na ho ngayon. So, end of June. Opo. Sa katapusan ng June. Opo. Anong masasabi mo doon, Ate Virginia? Magbabayad po ako sa kanya. Itong... Pag nagpadala tong anak ko, magbabayad ako sa kanya. Ibibigay ko po yung kakulangan ko pa po. Tapos yung... Nagsabi na po ako sa anak ko na magbibigay po ako ng kakulangan ko para isabay niya na lahat po. Kaso lang po, hindi po lang po siya makaunawa. Sinasabi ko po sa kanya na madidelay lang po yung pagbayad ko sa kanya. Bakit Gusto niya nga po ba nauwi ura-ura kayo po dito sa face-to-face?
Ano nangyari, Ate Lilian? Kasi hindi po siya madala po sa pakiusap, kaya dinala ko po siya dito sa face to face. Paano ka ba nakikiusap? 2 buwan ka na bang bumabalik? Ang sabi ko magbayad na kay para mapaayos po yung bubong na sinasabi niya yung tumutulo. Ngayon, hindi Doon po, din manggagaling. doon po manggagaling sa binabayad niya. Ngayon, hindi po siya nagbibigay. Paano ko po paano ko po mapapaayos yung bubong na ako po ay single parents, matanda na po rin ako at may PWD ako, may pinaaral ako ng college. Kasi ngayon, nagtitinda lang po ako na para yun ang inaasahan ko po na para po sa upa po ng bahay bago hindi po siya nagbabayad sa akin. Okay, pero nung wala pa si Ate Virginia, ilang buwan ka na dyan na nangungupahan po? Ano na po, bali 10 months na po. 10 months. Yung nakaraang nangupahan, okay naman. Okay naman po Saan siya, na Ma'am napunta Carla. yun? Po? Lumipat na lang ng bahay nung umalis. Yung dati, bago si Aling Virginia. Ay, hindi pa ako nagpaupa nung... So ngayon mo lang trinay. Ngayon lang po ako nagpaupa. Dahilan, ba't ka nagpaupa kay Ate Virginia? Kaibigan mo ba, ate, no? Hindi po, kakilala ko lang po kaya nakiusap siya sa akin dahil ako po ay single parents. Kasama ko lang po ang dalawa kong anak na PWD at saka yung scholar ko po. Okay, so ang sinasabi mo, kinailangan mo ng karagdagang kita. Opo. Kaya pinaupahan mo Opo. itong bahay na ito. So, malinaw ano bang pinag-uusapan? Kasi Joy, sorry dapat naiintindihan natin to, no? Kasi kung tayo may kulang, dapat tayo yung nakikiusap. Nakiisip naman po talaga si Ate Berina sa kanya. Ang problema nga po kasi, yung sinasabi niya po na yung ibabayad po ni Ate Berina na kakulangan, matagal na po kasi inirereklamo yung bahay. Yung nabayad Hindi nga naman mapagawa kasi wala nga extra pera eh. Kaya nga pinaupahan yung lugar para may extra income siya. Matagal na po kasi So, naano sa kanya. Kung Hindi niya doon po- din, hindi kasi kung akong may-ari, sasabihin ko, o kung di mo matiis, umalis ka dyan. So, dapat magkaintindihan kayo ha. Dahil kung may bisyo, imbis na ipambabayad mo, kaya ka nalululong, kasi, di ba, kung may bisyo ka, lalo na ang sugal, nako, patay tayo dyan. Hindi mo mababawi yan. Pag yan na ubos ngayon, diskarte na ulit, baon-baon na ang buhay mo sa utang. Kuya Alex, kunin na natin ang pulso ng mga sausawero at sausawera. Dahil... Sausawa na! Yan, sausawa. Pinatid ako. Sausawa na! Mga sausawera! Palakpakan naman tayo dyan at butuhan na! Kung ikaw si Lilian, anong gagawin mo kay Virginia? A. Pipiliting magbayad tapos papaalisin na sa inuupang kwarto. O B. Paalisin na pero gagawa ng kasunduan na babayaran niya pa rin ako. Yan, dalawa lang ang choices. Ano ang gagawin mo? Sausawa na! Okay, ito na po. Ang nanalo po sa ating botohan ay B. Paalisin na pero gagawa ng kasulatan na babayaran niya pa rin ako. Ayan. Sino gusto magpaliwanag na kailangan? Ayan, doon tayo sa kabila. Paliwanag. Doon tayo sa naka-pink. Ikaw Yun na naka-pink. Dito. Punta ako dyan. Anong pangalan? Sandra po, Ilang taon? 20. 20. Kayo ba'y nangungupahan o may sariling bahay? Nangungupahan din. Nagkakaroon ba kayo ng mga delay ng mga bayad na ganyan? Yes naman po. Yun. Anong sinasabi nyo sa may-ari? Hindi ko po alam, si mama po yung nakikipag-usap. Oh, okay. Anong binoto mo? Kung ikaw si Lilian, anong gagawin mo kay Virginia? Siyempre yung letter B. Oh, bakit? Para po may maayos silang separation ng tenant tsaka po na nagpapaupa. Tapos, sisigilin mo talaga. Siyempre naman. Pero magagayad ka ba o pag nagbayad, okay na, basta move on na, ganon? Okay na kasi kung magbabayad siya, move on na lang. Yon, Mama Carla. Sabi ni Sandra, pagbabayarin, tapos papaalisin para sarado na. Back to you, Mama Carla. Yes, maraming salamat, Kuya Alex. Abangan naman natin ang masasabi ng ating trio at tagapayo sa pagbabalik ng... Face to face! Ngayon naman ay pakinggan na natin ang ating trio tagapayo sa pangunguna ni Dr. Love. Salamat po. Alam niyo mga kapatid, pag ang topic namin dito utang, nagiging cliche.
yung sasabihin namin, sinabi na rin namin dun sa nagdaang episode tungkol sa utang. Basta utang, babayaran. Kay Aling Lilian na nagpapaupa, ilang taon na po kayo nagpapaupa ng bahay? Wala pang 1 taon. Wala pa po. Oh, okay. So, wala naman kayo resibo na ibinibigay na pag-usapan pong kanina resibo yan, di po. ba? Baka po kailangan magpagawa na kayo ng resibo. Ngayon, nakita na po kayo sa telebisyon, pwede na kayong hanapin ng BIR. Kasi unfair naman para sa amin ang mga naghahanap buhay na binabawasan ng tax. Kayo na kumikita, hindi na babawasan ng tax, di ba? Ngayon, sabihin konti lang naman ang kinikita namin, di ba? Pandagdag din yan. Okay. Kay Aling Virginia, minsan po kasi ito ilang beses na ang napatulayan sa programa na kapag po ang pinagkakautangan pabalik-balik na lang o kaya pinagtataguan, hindi mo na mahuli yung nagkakautang sa'yo, nag-iinit ang ulo, nauubos ang pasensya. At by that time na makita ka, nagtataas na ng boses. Di ba? Kaya Aling Lilian, tandaan ninyo, pagka kayo po ay nagpautang, minsan makakatikim po kayo ng isang magandang salita buhat sa nagkakautang. Babayaran kita. Nakikiusap nga ako sa iyo, babayaran kita pag nagkapera ako. Intayin mo. Yon. Hindi mo ba naintindihan yon? Alin doon ang hindi mo naintindihan? Magbabayad ako sa iyo pag nagkapera ako. Intayin mo lang. Kahit hindi na po siya magbayad, basta umalis na lang po siya para wala na pong sakit sa ulo. Oh. Susuluhin ko na lang. Alright, well, yun ang prerogative niya yun dahil siya nagpapaupa ng bahay, you know? Merong iba, 2 months lang, pwede ka nang umalis. Okay. Kay Aling Virginia, nakita ko lang kanina sa screen, di yung sapatos na lang ang ibayad natin. May sukli ka pa. May pansukli ka ba? Ha? Kasi mamahalin yun no? Kung ibabayad natin yan, may pansukli pa o may advance ka pa. Di ba? So, siguro ang aral natin dito, alam natin na pag tayo ay uupa, meron tayong buwa ng responsibilidad. At kailangan meron tayong ekstrang pagkakakitaan. Hindi po pwede ang hindi. Umupa din po ako sa bahay sa Amerika nung araw. Tama yung sinasabi ni Mama Carla. Importante, yung iba kahit hindi ka makabayad ng kuryente, basta makabayad ka sa bahay. Dahil pagdating ng gabi, mayroon kang bubong na magpuproteksyon sa iyo. Sa Amerika po, hindi pwede ang ganyang umabot ng 2 buwan, di ka nakakabayad. Tanggal ka kaagad doon sa inuupahan mo. Ganun kadali. Wala nang masyadong usapan pa. Gawa na lang po ng paraan na mabayaran. Sabihin sa anak na dagdagan mo na ang allowance ko para maibayad na. At iwasan na po natin talaga na magtagal ang utang natin. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman ay pakinggan natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Bakit nga ba mas matapang pa yung may utang kaysa dun sa inutangan? Unang-una, ito yung tinatawag natin misdirected anger or yung displaced anger. Kasi ito yung pamamaraan nila para sa ganun makakope sila dun sa sitwasyon na malesen or mas mabawasan yung tensyon na nararamdaman nila dahil kasi alam nila may kasalanan sila. So ito yung pamamaraan na kahit papaano nakapagsigaw ako ng ganito, siguro matatakot sa akin yung yung inutangan ko. Ganun yung kanilang prinsipyo or yun yung coping mechanism na sinasabi. Maaring ito ay conscious. Ibig sabihin, talagang ginagawa niyang sadya or kung hindi man ito sadya, ito yung nakakabuti sa kanya, sa kalooban niya para sabihin, di bali babalikan bukas. So, sa akin nakahinga na ako. Pero sana, sa mga lahat ng mga may utang, wag naman yung pong pagtataguan at hindi ito magandang ehemplo sa ating mga anak. Di ba nga may mga pagkakataon, pag nakikita niya sa mga pelikula, anak, sabihin mo, wala ako. Sabi po ng nanay ko, wala ako. So, di ba? So, ano natututunan ng mga bata dito? Pagsisinungaling. So, sana wag pong umabot sa ganoon dahil kasi gumagawa kayo ng paraan para hindi maging maganda ang ugali ng ating mga anak. Yun lang po. Maraming salamat, Dr. Camille. Pakinggan natin muli si Attorney Lorna Kapunan. Konti na lang idadagdag ko, Mama Carl. Sa hirap ng panahon ngayon, sa hirap ng
ekonomiya, dapat mag-prioritize tayo ng ating mga kailangan bayaran. Meron kang anak na nagpapadala sa iyo ng pera. Gamitin natin yan para sa tinatawag na essentials. Merong mga essential yung kinakailangan talagang natin para mabuhay tayo. No? Food, sinabi ko na dito sa isang programa, food, clothing, shelter, edukasyon. Saka na yung luxury, yung mga magagandang sapatos, jewelry, etc. Mag-budget tayo. Kasi hindi lang ikaw ang naaapekto. Yung nagparenta sa'yo na kailangan ng perang yan. Yung pamilya mo, meron kang anak. Do you have children? Meron po. Ilan? Ano po yung anak niya? Yung anak ko po, 2 lang po. Yung isa po may pamilya. Yun ang nagpapadala ng pera. Yung isa po nasa ibang bansa. 2 po sila. Oh, Yung so isa po ikaw may pamilya. nag-iisa Yung ka isa na po lang. nasa ibang bansa po. Siya po yung nagpapadala. May time po na hindi po siya nakakapagpadala kasi po may pamilya nga rin po siya. Yung isa, may pamilya din? Opo, hindi ko po maasahan yun kasi wala rin po sila. Pero ikaw, ba't hindi ka nagtatrabaho? Nagtitinda-tinda po ako. Meron. Meron Yun po ang, akong tinda-tinda. yun, paminsan-minsan, Tapat ng bahay yun ko ang gawin mong regular. Yung source ng, huwag kang umasa sa mga anak mo. Kasi meron na silang mga pamilya. Gumawa ka ng budget at saka regular na source of income para hindi na kayo mag-away ni Lilian. So, panawagan lang, sa hirap ng panahon, gamitin natin sa magandang paraan ang ating pera. Kasi balang araw, mawawala rin yan. Kung magtotong its kayo, bibili kayo ng mga luxury goods, wag naman. Lilian naman, pag binayaran ka naman at sabi niya magkakaroon siya ng, ayusin mo na yan. Kasi talagang duty mo yan na ipagawa yung mga sira, yung mga anay, yung mga tulo sa bahay. Para pag nagbayad siya, happy na nagbabayad siya sa'yo. Hihintayin ko na lang po na magbayad siya. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Ngayon naman ay pakinggan na natin ang ating mga bisita. Unahin natin si Aling Virginia. Anong masasabi mo? Pasensya ka na kung hindi ako nakakabayad ng upa. Pero aminado ako na hindi ako nakakabayad. Pero sana maunawaan mo rin na yung sitwasyon ko na bihira lang, may time lang na nagpapadala yung anak ko, may time na hindi. Pasensya ka na. Pero kung makaluwag-luwag ako, babayaran ko yung kakulangan ko sa'yo. Pero wag ka naman basta-basta naniningil na halos pahiyain mo ko sa mga kapitbahay na hindi ako nagbabayad ng upa. Oo. Ate Virginia, hindi po manggagaling sa inyo ang kondisyon. Kasi kayo ay ang may obligasyon na magbayad. Magbabayad po ako sa kanya. Si Ate Lilian ang magsasabi kung kailan dapat. At kung aapurahin ka niya, wala tayong magagawa. Unless aalis ka na lang talaga doon kung ayaw mo na ng stress. Anyway, stress din naman kay Ate Lilian. Ate Lilian, ano ang sasabihin mo? Hintayin ko po siya na magbayad, pero kung hindi na po siya magbayad, paalisin ko na lang po kasi Hanggang kailan? hanggang katapusan Sa ng ng June po. June, oh. Kasi yun lang po ang inaasahan ko na binabayad niya dahil may PWD ako, may pinaaral ako, tapos nagtitinda lang po ako ng mangga para makabayad po ako ng ilaw. Pag umalis si Ate Lilian, hindi makabayad ng June, sisingilin mo pa rin ba Hindi siya? na po. Basta umalis lang Opo. siya para makakuha ka ng bagong tenant. Hindi na rin po ako magpapa-opa, susuluhin ko na lang po para walang sakit sa ulo. Oo. Hindi, sosolohin na lang niya. Well, yun ang ano ni Ate Lilia ay oo, pero 'di ba mahirap mangupahan. Paglilipat ka, 1 month deposit, 2 months advance. Tapos pagka nakatagpo ka pa ng mas malupit na landlady na 1 buwan pa lang di ka na makapagbayad ay pagtatabuyan ka na, mas malungkot yon. So dapat mangungupahan tayo, maging responsible tayo. Maraming salamat sa ating mga bisita ngayong umaga. Aling Lilian, Ate Nene, Joy, and Virginia. Kuya Alex, ano naman ang masasabi mo sa issue natin today?
Mama Carla, maraming salamat. Ibahin ko na lang yung usapan. Focus na lang tayo sa sapatos ni Ate Virginia. Sarap pagpadala ng sapatos dati, naalala nyo, eksakto yung sukat kasi ang ipapadala mo, yung dodrawingan mo ng lapis, iba yung lapis, tapos yung papel, tapos papadala mo sa abroad para sakto yung sukat, no? Ayun na pinapadala mo. Na-miss ko yun. Kaya, Ate Virginia, ganda ng shoes mo. Mahal yan. Tapos may utang kang 6,000. Keep it up. Back to you, Mama Carla. Maraming salamat, Kuya Alex. Ang sa akin naman ay maikli lang. Huwag nating abusuhin ang mga taong nagbukas ng kanilang mga pintuan nung mga panahon nang ikaw ay nangangailangan. Ako po ang inyong Mama Carla na nagsasabing ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face!